1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan ka agapay, kaibigan ka barangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome sa ating programang Family Matters, Elderly Edition. Ako po si Ate Marlene. At ako po naman si Lola Seni. Kamusta ka, Lola Zen? How's your Opo. day, kumbaga? Laging ma-beauty. Talaga ha? Hindi beauty, Laging masaya. hindi beauty Bawal key ang ha? sad. Beauty Dapat talaga happy ha, lang. beauty. Mm-mm. Oo. Dapat laging happy. Bawal lang sad. Mm-mm. At saka maganda talaga yung pag pa lang nakangiti na, tapos talaga namang ayos na ayos ang makeup, ang buhok and everything. At ang Start mga the day. dyan, Start abubot, the day na sasabihin mo, maganda ako. correct, oo. Maganda ako, dapat ganun talaga. Sabi nga, every gising is a blessing. Yan. Oo, totoo yan. Yan ang lagi nating isipin, ha? Every gising is a blessing. Yan. Ang ating pong paksa sa umagang ito ay tungkol sa ang kapayapaang higit sa lahat. At bibigyan nating tuon ang kapayapaan sa gitna ng ingay at gulo ng mundo. Okay. So, Sali po kayo sa ating kwentuhan. Mag-text sa 0916-296-6625. Pwede din mag-comment sa ating FB page na 1116 DXAS, your community radio. dumako na po tayo sa ating talakayan. Okay. Ano ang ating unang punto, Lola Zen? Ang unang punto natin ay kapayapaang hindi gaya ng ibinibigay ng mundo. Ang key verse natin dyan, Ang key verse natin ay nasa Juan 14:27. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Ang ibinibigay ko sa inyo. Juan 14:27. Ang kapayapaan ng mundo ay madalas na kawalan ng gulo. Yan ang definisyon ng kapayapaan sa mundo. Madalas na kawalan ng gulo. Para bang absence of trouble, yun ang kapayapaan ng mundo. Pero ang kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoong Hesus ay ang presensya ng Diyos. Presence of God. Na ibig sabihin, kahit may gulo, ay panatag tayo sa loob ang panatag ang ating kalooban kahit maingay sa labas. Yan ang kapayapaan na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Kasi nga tulad na nabanggit ko kanina na pag sinabing kapayapaan, ang nasa isip natin, walang gulo, Lola Sen, no? Walang away, walang
hindi pagkakasundo. Pero pag ang pinag-uusapan natin ay kapayapaan na nagmumula sa Panginoong Hesus, yun ay presensya ng Diyos na kahit may gulo, magulo ang paligid natin, nananatili tayong mapanatag panatag ang ating kalooban dahil nga sa presensya ng Diyos. Sa yugto ng ating buhay ngayon, tayong mga senior citizen, marami tayong naririnig na ingay. Diba, Lola Sen? Marami. Mga Yes. balita tungkol sa ating ekonomiya, ingay ng mga sasakyan, ingay ng mga apo natin, o minsan nga kahit ingay sa sarili nating pag-aalala. Yan ang mga Yung mga karaniwang balita sa mga ingay natin, di ba, Lola balita Sen? sa news, mga balita, mga news. Oo. Di ba? Naku. Lalo pa na halos mga bang nakakatakot na krimen ang maririnig mo mula sa radyo, sa TV. Telebisyon. Oo, no? Ito talaga. Pero, ang karunungan ng isang senior citizen, mga lolo't lola, Mm. ay ang matutong pumasok sa silid ng panalangin Mm. upang tayo'y makahanap ng kapayapaang mula sa Panginoon. Dapat pagka ganito ang nararamdaman natin na mga ingay ba, Lola Sen, na parang naapektuhan na ba tayo? Na gumugulo sa ating mga isipan, maging sa ating puso? Dapat ang unang-una nating gawin ay pumasok sa silid ng panalangin. Mm. Kailangan tayong manalangin. Napakahalaga talaga ng manalangin tayo palagi. Kasi nga, Lola Sen, hindi natin kailangang baguhin ang mundo para tayo'y maging panatag. Hindi natin kaya. Pero Yes. kailangan lang natin na tanggapin ang kapayapaang inaalok sa atin ni Kristo. Yon ang kapayapaang ating makakamit. Kaya nga, minsan, di ba, magtataka ka na bakit may mga taong napakakalmang-kalma. Tapos, ang gulo-gulo na ng mga tao, ang gulo, nagsisigawan na, nag-aaway na, pero nananatiling kalmado. Dahil yan sa panalangin. Kasi pag ikaw ay palaging nananalangin, panatag ang iyong kalooban. Ate Marlene, nung maliliit pa si Lloyd at si JC, Oo. hindi pa ako doon, kasi siyempre laking lola ako. Laging nananalangin. Yung alam nung merong Pero, nung kahit hindi pa ako, noon, born again Christian, Oo. yung pananalig namin sa Diyos nandoon dahil sa lola ko. Yung panalangin, napakahalaga. Pero yung mister ko, lagi niya akong sinisita. Kasi kahit na may sakit na yung si Lloyda palang anak namin noon, di aalis ako. Maiwan na siya kasi magkaiba kami ng oras ng pasok sa trabaho. Pero isa ang pinapasukan namin. Tapos sabi niya, yung nagkikita niya, nag-aayos ako, siyempre papasok ka butika ako Siyempre, kahira ka, kailangan beautiful ka. Yes. Oo. Nakaalis ka. Oo. Yung presentable. Tapos sabi niya, ikaw, alam mo nang may sakit yung anak mo. Parang ka lang, parang wala lang sa'yo. Anong gusto mo? Sabihan ko yung anak ko, pag-iiyakan kaming pareho. Gagaling ba siya pag pinainam ka na yan ng damot. Ngayon, kasi kapitbahay lang namin yung trabaho namin Oo. Kaya malapit lang kami sa trabaho, dito sa may Caloocan. Dito sa Caloocan.
Di nung ano niya, di nung ano na, sabi niya, ikaw parang hindi mo iniisip na may anak ka na may sakit. Nakangisip ka pa. Ay, naku, wag mga kung ano, talagang ganyan kailangan maging kalma. Eh kung ganyan, kalmado tayo sa mga problema. Tapos, papasok na ako. Mm-mm. Tapos, di, makikita niya ako. Di, kahera ako. Oh, kung sino-sino daw yung kausap ko dun sa mga ano. Eh, siyempre, may mga bumibili, di asikasuhin ko. Oo, kasi parang nasa isip niya, hindi ka apektado. Oo. Oo. Pero pagka ganyan kasi nga, dahil nga, ang presensya ng Diyos ay nasa iyo, binigyan mo na ng gamot si Loida, plus, nanalangin ka pa. So, Magaling kumbaga, na. May tiwala, kasi dapat pag nananalangin tayo, kasama By dyan ang trust and confidence. By Oo. faith, Oo, Diba? by faith, kumbaga nga, not by sight. nor by might, Oo. but by my spirit. Oo, yes. That's the Lord. Correct. Yan man na kalimitang nagsabi, grabe ang problema, pero mo parang wala. Yun nga, ang sikreto kasi nga niyan, panalangin. Oo. Mm. At ang tiwala sa ating Panginoon. Yes. Kaya tanong namin ngayon sa mga lolo't lola, ano po ba ang kasalukuyang ingay sa inyong buhay na nagnanakaw ng inyong kapayapaan? At paano po ninyo ito ipapaubaya sa Panginoon? Oh, yan po ang isang katanungan na kailangan pag-isipan po natin ang sagot dahil nga napakaraming ingay sa mundo pero hindi yun dapat Maging hadlang. maging hadlang na matamasan natin ang kapayapaang bigay ng ating Panginoon. O, Lola Sen, dumako naman tayo sa ating ikalawang punto. Ang ikalawang punto, ang kapayapaang nagbabantay sa isipan at puso. Yan. Ito ay ng ating key verse ay nasa Pilipos 4:7. Ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pagkaunawa ang mag-iingat sa inyong mga puso at sa inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Pilipos 4:7. Isa ito sa favorite verse ko eh. Aha. Ang salitang mag-iingat sa orihinal na wika ay para bagang isang sundalo na nagbabantay sa pinto. Yan, yung mag-iingat. Kaya ang kapayapaan ng Diyos ay para bagang security guard natin. Mm. Para hindi makapasok ang takot at pait. Kasi pag pumasok na sa ating mga puso't isipan ang takot, yan, ang mga ingay ng mundo na yung naapektuhan na tayo, na minsan nagiging dahilan kung bakit nagiging tayo, irritable, madaling magalit. Ang dahilan kasi niyan, hindi natin wala tayo ng tinatawag na kapayapaan ng Diyos. Pero kung gagawin nating security guard ang kapayapaan ng Diyos sa ating puso, at tulad nga na nabanggit namin sa unang punto, na palagi tayong nananalangin, nagbabasa ng salita ng Diyos, ay mahirapang makapasok sa ating puso't isipan ang takot at pait at mga pagdududa. Karamihan nga sa atin, pag pumasok na ang iba't ibang ingay ng mundo, madaling magalit, sumisigaw na. Kaya, ano ba yan? Ganyan. Reklamo dito, reklamo doon. Sigaw dito, sigaw doon. Irritable. Oo. At saka Lola Sen, hindi ka nakakapag-isip ng mabuti pagka ganyan.
Yung bang naapektuhan ka ng ingay. Parang sasabi mo, paano naman kayo hindi ako maapektuhan eh? Nasa paligid ko. Oh, pwede. Na, ba? Nabanggit namin nga kanina na ang kapayapaang ibinibigay ng Diyos. Oh, Sa sanlibutan. kahit may gulo. Ha? Kahit may gulo. Ito ang isang kapanatagan sa loob ng ating puso't isipan kahit maingay sa paligid natin. Presensya ng Diyos. Ate Marlene, Yes. nung panahon ng pandemic, Oo. alam mo, nakita ko ang pag-iingat ng Panginoon sa amin, sa pamilya namin. Kasi, bago pumasok doon sa kalye namin, meron mga na-COVID. Mm-mm. Ilang bahay yun. Naku, tuwing umaga, sabi ni Daisy, Mama, meron daw na COVID doon, Mama, na may lockdown doon sa hindi tayo makakalabas doon. Tapos sabi ko, ay ganun ba? Sabi ko, pag-pray lang natin na wag makapasok sa atin yung COVID, wag makapasok sa bahay natin. Ganun lang ang sinabi ko sa anak ko. Mm-mm. Tapos nung di nalampasan yung bahay namin. Yung katabing bahay namin, mayroon din na COVID. 2 yung namatay doon, nakatangkapit bahay namin. Kaya sabi ko, tapos nung malaman namin, meron na naman doon sa kabilang kalye. Sabi ko, Lord, salamat. Totoong yung binabantayan mo kami. Yung binabantayan mo kami, iniingatan mo kami. Oo. Security Kaya, guard. Oh. Payapa kami nung panahon na yun na sabi nga ating tatawag si Lloyd, kamusta dyan? Ganito, dinalaman na nga niya na mga kapitbahay. Sabi ko, patuloy lang tayong manalangin, ingatan tayo ng Panginoon. Hindi niya papayagan na yung COVID na yan ay pumasok sa tahanan natin. Kaya yun ang isang bagay na ipinagpapasalamat ko sa Panginoon ng panahon ng COVID na kahit na nag-isa lang ako na nagtataguyod sa 2 anak ko ay nandun na lagi niya kami sinasamahan sa mga sa mga problema na at lalo na sa kalusugan. Di ba? Ilang taon din yun Oo. inabot ng Parang COVID. 2. Oo. Andun Totoo yung nakita ko yung pag-iingat niya sa amin at pagpo-provide niya ng pangailangan namin. Totoo ka. Totoo yan, totoo. Kaya nga dapat manatili tayong masigasig talaga pagdating sa pananalangin. Kasi dapat talaga yan, maging parte yan ng ating buhay. Tulad ng paghinga natin. Paghinga natin, ganun din dapat. Manatili tayong laging, kumbaga nakakonect tayo sa Diyos. At ang magkukonekta sa atin yan, yang panalangin at salita ng Diyos. Sa ating mga senior citizen, madalas tayong Ayan. atakihin ng Lola Sen, ng overthinking ba? Lalong pag gabi, yung matutulog ka na. Oh, yan man. Lalo na pag matahimik na, di ba? Oh, yan. Tuwing gabi, iniisip natin ang katayuan ng ating kalusugan, ang pinansyal, ano ba ang darating bukas. O yan. Gumugulo yan sa mga isipan natin. Yan, ang isang ingay talaga. Yan ang nakakadistorbong ingay sa ating isipan. Dito natin kailangan ang kapayapaang higit sa lahat ng pagkaunawa. Ibig sabihin, kahit hindi mo na aiintindihan kung papaano mariresolba ang problema, kampante ka pa rin dapat. Yes, amen. Dahil ang Diyos ang bantay ng ating puso. Ay, uulitin ko na pag tayo ay nag-overthink, yan, marami tayong masyadong iniisip. Kasi kalimitan nga, pag nag-iisip tayo, ang iniisip natin, problema.
Tapos wala naman tayong maisip na solusyon. Oh. Mm. So lalo tayong nabibigatan sa pag-iisip. Mm. Mm. Ngayon, pagka ganyan ang ating sitwasyon, kailangan natin talaga ang kapayapaang higit sa lahat ng pagkaunawa. Ang ibig sabihin po niyan, kahit hindi po natin maunawaan, hindi natin alam kung paano natin masusolve ang ating mga problema. Dapat, kalma tayo. Kampante tayo. Dahil nga, ang Diyos ang nagbabantay sa ating puso. Amen. Ito ang sikreto natin, Lola Sen, nating Oh. mga lolo at lola na nakangiti. Hihiramin ko yung salita ni Lola Zenny. Na beauty pa rin. Kahit sandamakmak ang problema. Kahit meron tayong pinagdadaanan. Yes, amen. Oo. Kaya, iwasan po natin ang pag-overthink. Ha? Yung maraming problemang iniisip. Ang solusyon, pag pumasok yan sa inyo, saan kayo dapat pumasok? Sa silid ng panalangin. Yan. Matanong ko kayo, nararanasan ba ninyo ang bantay? Ha? Pagbabantay. Bantay na kapayapaan ng Diyos sa inyo, ha? Tuwing kayo ay nababalisa o humihina ang loob o baka naman hinahayaan ninyong pasukin ng takot ang inyong isipan. Alin po Kaya- ba doon ang pipiliin nyo, ha? Katulad nga ng ginawa namin, 'di ba, yung panahon ng COVID. Mm. Ay inano namin ang Panginoon. Ang ginawa naming sentro ng sa pamagitan ng panalangin upang maging payapa kami na hindi kami pasukin ng karamdaman sa panahon. Oo, Diba? oo. Totoo yan. Kaya nga, Yung takot. Alam mo, Ate Marlene, nung nakakilala ko sa Panginoon, matatakotin ako eh. Pero nung nalaman ko na ang takot ay hindi mula sa Diyos, yun ay mula sa kaaway. oo. Ipinalangin ko, Lord, alisin mo ang takot na ito. Magmula nung pinanalangin ko yun, ay naalis na ang mga takot ko. Kasi minsan, di ba, meron kang plano, pupunta ako bukas sa ganito. Mm. Kinabukasan, ay hindi na lang, baka ganun, baka ano, parang nag-a-advance, yan sabi nga, nag-overthinking tayo, Oo, baka oo, mangyari oo. sa akin, baka ganun. Yun pang na-advance yung isip mo na hindi dapat mangyari, iniisip mo may mangyayaring masama. Oo, oo. Pero magmula nung nakakilala ko sa Panginoon, ay nagkaroon ako ng kapayapaan sa puso ko. Ako So, din yung- Lola Sen, alam mo, yan ang parang matagal ko yan bago naalis, yung takot. Mm. Lalo nung Sino- mag-isa na lang ako na wala kaming anak, tapos namatay ang asawa ko. So, mag-isa lang ako. Pumasok talaga yung takot. Pero alam mo, nahiya nga ako nung sa kakabasa ko ng salita ng Diyos. Nahihiya ako at naaalala ko yung sinasabi ng asawa ko noong buhay pa siya na yung bang pag grabe ang iyak ko, grabe ang problema ko, ganyan. Sabi niya, nahihiya naman ako sa'yo. Tingnan mo sarili mo. Kung makaiyak ka dyan, kung makapag-isip Parang walang ka, Diyos. para ka namang walang Diyos. Ay, mantakin mo? Sasabihan akong ganun? Ano talaga, Nagising ka. Oo, nagising ako. Tapos, sabi niya, nandyan sa salita ng Diyos, fear not, for I am with you. Always Oh? with you. Oo. Mantakin mo? Sabi niya ganun. Naku, makaiyak ka dyan. Naku, na-rebuke talaga ako. Kaya, totoo yan. Huwag nating hahayaang matalo tayo ng takot.
labanan natin yan sa panalangin The upang Lord. makamit natin ang kapayapaan ng presensya ng Diyos. Yan. Tandaan ninyo, ang Panginoon ang ating security guard ng ating mga puso. Na Lola Sen, dumako na tayo sa ating ikatlong siya nga pala. Mag-break po muna tayo sandali. At magbabalik ang Family Matters dito lang sa 1116 DXAS, your community radio. Ang pamilya simula pa man noon, ang Diyos ang nagbuo at nagdisenyo. Sadyang kay ganda at mahalagang pundasyon, tayo ay bahagi ng dakila niyang plano. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Sa gitna ng pagod at ingay ng mundo, may isang silungan na laging totoo. Hindi man perpekto at minsan hindi nagkakasundo, babalik at babalik pa rin sa'yo. Oh, pamilya, tayo ay manalangin.
Kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXAS Radio Komunidad. Ito po ang programang Family Matters at kami po ang inyong mga kasama, si Ate Marlene. At ako po naman si Lola Seni. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial and donor-based radio station. Dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inanyayahan po namin kayong lahat na maging bahagi ng ating radio ministry. Iscan po lamang ang QR code ng ating GCash o bank accounts para sa inyong mga donations. Mag-message po lamang kayo sa amin para ma-acknowledge namin ang inyong mga donasyon. Maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Happy listening sa lahat ng nakikinig sa atin mula sa Zamboanga, Basilan, Sulo at Tawi-Tawi, pati sa iba't ibang dako ng mundo via live stream. Kanina po ay napag-usapan natin ang paksa nating merong pamagat na kapayapaan sa gitna ng ingay at gulo ng mundo. Yan. Kaya pa ang kapayapaang higit sa lahat. At nabanggit na po namin ang dalawang punto. Ang una, kapayapaang hindi gaya ng ibinibigay ng mundo. At ang ikalawa ay ang Kapayapaang nagbabantay sa isipan at puso. yes, yan. Yan ang ikalawang punto. So ngayon, dadako naman tayo sa ikatlong punto. At ito naman ay Lola Sen? Tatlong punto, mapapalad ang mga mapagpayapa. Ang ating key verse ay nasa Mateo 5:9. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Mateo 5:9. Hindi lang tayo tagatanggap ng kapayapaan. Yan. Hindi lang tayo tagatanggap, ha? Tayo rin ay dapat maging tagapaghatid nito. Kumbaga, dapat tayo mga peacemakers. Sa ating mga tahanan, tayo po bang mga lolo't lola? Tayo ba ay tagapagtanggap o tagapaghatid ng kapayapaan? Dapat tayo mga peacemakers. Kasi ang isang anak ng Diyos ay nagdadala ng lamig sa init ng ulo ng iba. Kasi normal naman kasi Lola Sen, sa bawat tahanan, hindi naman maiiwasan ng di pagkakasundo, minsan may away, minsan hindi maiwasan nagsisigawan. Ngayon, dapat merong peacemaker sa bawat tahanan para hindi lumala ang anumang di pagkakasundo. Kaya tayo, gusto natin talaga kapayapaan. Pero yun nga ang tatanungin namin sa inyo. Kayo, tagapaghatid ba kayo ng kapayapaan? Kung gusto natin ng kapayapaan, dapat tayo peacemaker. Di ba Lola Sen? Dapat lang ganun? Yes, tagapamayapa. Kailangan. Hindi lang tayo, gusto ko ng matahimik, gusto ko ng walang ingay. Gusto mo. Pero, tagapaghatid ka ba nun? Kaya, bilang mga nakakatandas sa ating pamilya, tayong mga lolo't lola, lalong-lalo na dito sa Sambasulta at sa Caloocan kung saan nandoon si Lola Seni. Pasig. Pasig pala. Sorry Lola Sen, ha? Pasig, correction po. Tayo ang dapat na shock
absorber o taga-pamayapa. Dapat pag may gulo, ang reaksyon natin, hindi yung makisalo, makisawsaw, parang dagdagan yung ingay at sigaw. Hindi. Dapat tayo ang taga-pamayapa. Sa halip na gatungan ang galit o maging sanhi ng pagkawatak-watak, ang ating papel, tayong mga senior citizen, ay maging boses ng katwiran at pagmamahal. Kasi naman karaniwan, pagdating na gani sa away, kanya-kanyang kakampi, masusolve ba yung problemang ganyan na may nag-aaway tapos kakampihan mo yung isa? So kung kinampihan mo yung isa, kalaban mo yung isa. O ngayon, sa ginawa mong yun, palagay mo kaya masusolve yung problema na yun? O, dapat ang papel natin, nating mga senior citizen, ay maging boses ng katwiran at pagmamahal. Kung baga, pag merong nagtatalo at nagbabago na ang tono ng boses, parang magsisigawan na, parang mag-rumble na, kagad? Sabi nga sa salita ng Diyos, ang mahinahong pagsasalita, nagpapalamig yan ng puso. Kaya, pag merong mga gulo, dapat tayong mga senior citizen, tumayo, tumindig sa panig ng katwiran at pagmamahal para maiwasan yung lumaki ang gulo at magkawatak-watak ang pamilya. Kasi ang ating mga tahanan ay magiging isang paraiso o paradise kung ang bawat senior ay marunong magpatawad at magpakumbaba. Yan minsan ang problema, Lola Sen. Maging tayo, Christ-like, maging mediator tayo. Oo. Pero pag umiral yung... Tagapamagitan. Oo. Pero ang mahirap kasi nga, pag umiral na yung pride na. Oo. Kasi sa anumang pagtatalo, tandaan ninyo sa anumang pagtatalo, meron talagang parehong masasaktan. Oo. Parehong masasaktan talaga. Yung dalawang panig, pareho. Kaya nga dapat tayo marunong magpatawad at marunong magpakumbaba. Kasi nga, sabi nga nila, it takes two to tango. Kaya, dapat hindi tayo mahirap magpatawad. Naku, dapat yan, alisin natin yan sa ating kalooban yung yung tinatawag nilang unforgiving heart. Hindi po yan maganda. 'Di ba sabi nga sa Bible, hindi ka patatawarin ng Diyos ang mga kasalanan mo kung hindi ka rin marunong magpatawad. Kaya wala kang karapatang humingi ng tawad sa Diyos kung hindi ka rin marunong magpatawad sa ating mga nagkasala sa atin. Oo. Dapat marunong. Kasi, yan ang isang hihilingin ng Diyos sa iyo para sagutin niya, tanggapin niya ang paghingi ng tawad. Yan ang titingnan niya kung marunong ka rin bang magpatawad. Yan. At yun na. Oo. Naniniwala ka ba na yung unforgiven sin can cause sickness? Siyempre. Oo, naniniwala ako. Kasi nga, puntakin mo, dala-dala mo yan. Para ka nagdala, Lola Sen, ng basura. Na, siyempre, pag matagal mo nang dala-dala ang basura, manganga mo yan, babaho yan. Puntakin mo, na kung yan ang nakatago sa puso mo, ay magkakasakit ka talaga, Lola Sen.
Wala kang Babago yun doon. kapayapaan. Wala kang kapayapaan sa puso mo eh. Hmm. Kasi yung bitterness ba, yung galit, yun ang nakatanim sa puso mo. Oo, dapat, Hindi dapat tanggalin yan. mm, Wala namang ano. Ang laking blessing nga para sa'yo kung ikaw yung ah, pipiliin mong maging tagapamayapa sa kabila ng gulo. Blessing yan. Magiging blessing ka. Kaya, Kasi Ate Marlene, di ba, meron lang ipinamana sa atin ng Panginoon, peace, joy, and righteousness. yes, oo. Kaya dapat ipamuhay natin yun. Kasi hindi natin makakamit yan kanino pa man. Sa Panginoon lang nanggaling yan. Yung kapayapaan, kagalakan, at katwiran. Diba? Sa kanya lang galing yan. Hindi yan natin makukuha yan sa sanlibutan. Sa kanino pa mang tao sa sanlibutan. At saka, Diba? Lola Sen, isipin mo na lang, yung puso natin, dapat ang laman ng puso natin, yung makakatulong sa ating katawan. Mantaki mo pa naman kung puso mo, punong-puno ng Ng galit. ng galit, pagdududa, inggit, selos. Ay, ano ba yan? Oo. Magkakasakit ka talaga. Mm-mm. Dahil tinuturo sa atin ng Diyos, dapat siyang ating puso, punong-puno yan ng pagmamahal. Pag punong-puno yan ng pagmamahal, mapayapa ka. Diba? Yung binigkaloob sa atin yung bunga ng banal na espiritu. Kaya nga. Kaya, paalala ha. Paalala sa ating mga pamilya, sa ating mga kapitbahay. May tanong po ako sa inyo, lolo't lola. Kayo po ba boses na nagdadala ng kapayapaan o ikaw mismo ang nagpapasimula ng alitan? Sana po, piliin naman ninyo na kayo ang maging boses na nagdadala ng kapayapaan. Amen. Na, Lola Sen, dumako tayo sa ating call to action. Anong verse natin sa call to action? Kasi itong lahat ng narinig natin, dapat natin tong i-apply. Hindi lang nakikinig lang tayo, dapat i-apply natin to. So, anong Ipamuhay verse natin dyan, Lola Sen? Ang ating key verse ay nasa Hebreo 12:14. Sikapin ninyong mamuhay ng may kapayapaan sa lahat ng tao at magpakabanal, sapagkat kung wala ito, walang makakakita sa Panginoon. Hebreo 12:14. Ito po ang aming hamon ng kapayapaan. Okay. Dapat bago matapos ang buwan na ito, no? Gumawa dapat tayo ng tinatawag na peace initiative. Paano natin gagawin yung peace initiative na yan? Mag-isip ng isang tao na mayroon kang hindi pagkakaunawaan. Maaring anak mo, asawa, kapitbahay, kaibigan, o kamag-anak. Ngayong araw na ito, subukan mong ikaw ang unang bumati, ikaw ang unang ngumiti, o kaya ikaw ang unang magpadala ng mensahe ng kapayapaan. Uy, mahirap yan. Kasi minsan, ang karamihan sa atin, no? Hindi ngingiti kung hindi merong unang ngingiti bago gumiti. Babate kung merong unang babate. Pero ngayon dito hamon namin sa Peace Initiative. Ikaw, Ang manguna, ang unang ngumiti, unang bumati, at unang magpadala ng mensahe ng kapayapaan. Ipakita natin ang kapayapaang tinanggap natin mula kay Kristo na buhay sa ating buhay at ibahagi natin ito sa iba. Ngayon, alam nyo ba pag ginawa nyo to, iba kasi yung ikaw ang una,
mas nakakagaan yun ng loob sa nagbigay. Kung ikaw ang unang ngumiti, tapos hindi siya ngumiti, hindi ka talo doon. Hindi ka talo doon. Siya ang talo. Oo, siya ang talo talaga. Mm. Oo. Kung ikaw ay bumati, ikaw ang unang nagpadala ng mensahe, hindi sumagot, hayaan mo. Hayaan mo. Huwag kang magtampo, kumbaga. Kung ikaw ang unang ngumiti, tapos hindi kang nginitian, huwag kang magalit. Bumati ka, tapos hindi naman sumagot. Huwag kang mag-react negatively, huwag. Huwag mong hayaang ikaw na nga ang ngumiti, tapos papalitan mo kagad ang sabi, ngumitian ko, tapos huwag kang mag-isip ng hindi maganda. Huwag na huwag. Kasi nga, yung ginagawa mo, nagpo-promote ka nun ng kapayapaan. Kaya ipagpatuloy mo, wag mo siyang haluan ng mga negatibong idea o mga feeling na negative. Wag. Kumbaga, manatili tayo palaging ipakita ang kapayapaang tinanggap natin mula kay Kristo. Ate Marlene, Yes. alam mo nangyari sa akin yan. Yun sa Ngayon, naging hindi kami nagkaroon ng misunderstanding. Ngayon, close na kami. Oh, tingnan mo. Oh, ang ganda ng naging resulta, di ba? Kasi Oo, nga, dati hindi kami nagkikibuan, yung may panay, pag nagkakasalubong, ismiran. Pero magmula nung binati ko na siya, binati na rin niya ako. Tapos, nung nakita kong may problema siya, kinakausap ko siya, binibigyan ko ng pagkain, gano'n. Alam mo, siya na mismo ang nag-open, alam mo, Sister Seni, natutuwa ako sa iyo. Kasi sa kabila nung naging naging misunderstanding natin nung nakaraan, ay nagawa mong patawarin ako. Ngayon naisip ko na dapat pala magpatawad din ako. O sabi ko tama yun kasi tayo lang naman magkakapitbahay tayo tapos hindi tayo magkakasundo. Hanggang ngayon, close kami. Kahit na hindi kami sa Facebook, nagkakausap pa kami. Di ba? Nagkakamustahan. Ayun ang isang bagay. Pareho kayong nagkaroon ng kapayapaan. Na-release kayo dun sa galit ninyo sa isa't isa. yes. At nagkaroon kayo ng closure na yung pala ang mga dahilan kaya hindi kami nagkaroon kami ng misunderstanding dati. Ngayon, na kami. Friends na kami. At saka Diba? Lolo Sen, pwede mo din kasing gamitin ng pag meron kang nagkaroon kayo ng misunderstanding ng isang tao, tapos alam mo may cellphone naman din siya. Alam mo, Lola Sen, nangyari kasi sa akin yan. Nagkaroon ako ng di pagkakaunahan sa isa kong kaibigan. Alam mo ba na matagal kaming hindi nag-usap? Hindi ko, sanay na sanay yan siya at sanay na sanay rin ako na parang every 2 weeks pumupunta ako sa bahay nila. Ganyan. Talaga, grabe ang namin, banding. Tapos biglang na-stop yun. Kasi nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan. Alam mo ba na lagi ko siyang naiisip, pero yung bang nangingibabaw yung pride? Na wala naman akong kasalanan. Parang ganun ba? Alam mo ba na merong isang artikulo sa Facebook na siya ang naalala ko? Alam mo ba, pinadala ko sa kanya yon? Yun lang, pinadala ko. Sumagot siya. Nung sumagot siya, sumagot din ako. Hanggang sa alam mo, bago lang, dumating yung punto na sabi niya, pumunta ako sa kanilang bahay. Pumunta kagad ako. Oo. Kaya tingnan mo, iba talaga pag yung bang mas pipiliin dapat natin. Huwag tayong maghintay, Lola Sen, na kumbaga, kung sino ang may kasalanan. Hindi yun ang mahalaga. Sa papel natin na tayo ang peacemaker, mediator, pamayapa, hindi mahalaga kung sino ang may kasalanan. Kahit may kasalanan ka o wala, mas mabuting piliin natin palagi ang maging peacemaker.
Tayo sa po mga ay nangyayari- manalangin. Sa mga nangyayari sa atin, Ate Marlene, bago tayo manalangin, nangyayari sa atin, na ibabahagi natin to sa iba at marirealize nila yung istorya mo ba kung paano at nagagawa rin nila yon sa iba. Oo. Na ang pagpapatawad ay napakahalaga. Totoo yan. O, sige, Lola Sen, manalangin na tayo. Panginoong Diyos na nasa langit, pinupuri ka namin sa espiritu at katotohanan. Pinasasalamatan ka namin sa lahat ng mga pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa kapayapaang bigay mo sa amin sa gitna ng ingay at gulo, kapanatagan sa aming puso na mula sa iyo, sa aming sarili, hindi po namin kaya ito. Sa mga balita na nagpapagulo sa aming mga kaisipan, ang kapayapaang mula sa iyo na nagbabantay sa aming isipan at puso. Salamat po sa iyong mga salita na nagiging gabay namin sa araw-araw. Ang kapayapaan ng Diyos ang aming security guard upang hindi makapasok ang takot at pait sa aming mga puso. Tunay na mapalad po kami dahil ginagamit mo po kami na maging tagapagpamayapa sa aming kapwa na nawawala ng pag-asa sa buhay. Bilang mga nakatatanda na ginagamit mo po kami na shock absorber o tagapamayapa sa aming komunidad at sa aming pamilya. Ang aming papel po bilang mga senior citizens ay maging boses ng katwiran at pagmamahal. Ang aming tahanan ay maging paraiso kung ang bawat senior ay marunong magpatawad at magpakumbaba. Marami pong salamat. Patuloy nyo kaming ginagamit sa Family Matters for the Elderly. Nilalapit namin sa inyo ang mga may karamdaman. Complete healing po, Panginoon, kay Jerry Bean Bautista. At balik po, Panginoon, ang sigla niya sa paglilingkod sa iyo. At magpatuloy na magpatawad, Panginoon, kung meron pong mga tao na may kasamaan ng loob, matutunan nila magpatawad upang makaiwas po sila sa karamdaman. Lord, maraming salamat. Hindi namin mabanggit at kilala ang kanilang mga financial provisions, ang mga may karamdaman, ang mga kanilang pangangailangan. At itinataas namin ng lahat ng ito sa iyo na may papurit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Nais po naming pasalamatan ang aming mga technicians na sina Romel Paulino at Rolando Alfonso. Abangan po ninyo ang susunod na programang Radyo Sin Kauman kasama si Uto Mobin. Tandaan, tuwing alas 9:30 ng umaga, Lunes hanggang Sabado, ay mapapakinggan ang Family Matters. Ako po si Ate Marlene. At ako po naman si Lola Seni. Ang Family Matters ay kasama ninyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Bye-bye everyone! Bye, Lola Sen! See ya. See ya on Thursday. Yes, mabuhay!